Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran ngayong April 2026, malinaw na hindi pa rin nagkakasundo ang dalawang bansa. Pag-uusapan natin sa videong ito kung bakit mahirap makamit ang kapayapaan. Kasi unang-una mga kaibigan, mahirap magkasundo ang US at Iran dahil magkaiba ang kanilang non-negotiables, lalo na pagdating sa nuclear issue. Ito yung mga bagay na hindi kaya ng dalawang bansa na i-compromise kahit gaano pa karami ang talks, mediations o ceasefire proposals. Sa nuclear issue pa lang, malinaw na agad kung bakit parang nakalock ang usapan. Kasi para sa US, ang pangunahing concern nila ay prevention. Gusto nilang siguraduhin that Iran will never reach a point where it can rapidly develop nuclear weapons capability. Kaya lumalabas dito yung demand na long-term suspension o matagal na freeze ng uranium enrichment. Sa ilang proposals na lumabas, umabot pa sa ideya ng decades-long limitation. In their view, it's about global security, regional balance of power, and preventing a new nuclear arms race in the Middle East. Pero para sa Iran, ibang level ang framing nito. Hindi lang ito technical nuclear program. It's about sovereignty, national pride, and survival strategy. Para sa kanila, ang enrichment capability ay hindi lang scientific project, kundi simbolo na kaya nilang mag-self-sustain under pressure from sanctions, isolation, at military threats. Kaya kapag sinabihan sila ng kahit anong bansa na itigil ng enrichment o i-freeze na lang, ang interpretation ng Iran ay pinapahina lang ng US ang kanilang strategic position. Dito nagkakabanggaan ang dalawang narrative. Sa perspective ng US, risk mitigation ito. Sa perspective naman ng Iran, it feels like containment or even controlled submission. At kapag ganito na ang framing ng magkabilang panig, kahit anong technical compromise ang ilatag, nagiging emotionally and politically impossible siyang tanggapin. Number 2, ang pinakasensitibo at pinakadelikadong bahagi ng tensyon ngayon sa pagitan ng US at Iran ay yung tinatawag na direct military pressure. Lalo na yung kombinasyon ng blockade strategy ng US at retaliation tactics ng Iran. Ito yung stage ng conflict na hindi na lang tungkol sa diplomacy or negotiations, kundi tungkol na sa real-world leverage na ginagamit through force and control. Sa panig ng US, ang naval presence at blockade-style containment strategy ay isang classic move na unti-unting sinisikipan ang galaw ng Iran. Pero ang problema, hindi ito one-sided pressure. Ang response ng Iran sa blockade ay asymmetrical, meaning hindi nila kailangan pantayan ang US Navy ship for ship. Instead, they respond in ways that create maximum disruption with minimum exposure. Kaya makikita ang aksyon ng Iran tulad ng targeting commercial tankers, harassment operations in the Gulf, at sa ilang reports, even temporary disruption or closure threats sa Strait of Hormuz. It is strategic signaling. Ang epekto nito ay parang isang napakadelikadong hagdan ng eskalasyon. Sa bawat hakbang na ginagawa ng US para higpitan o i-contain ng Iran, lalo na sa pamamagitan ng blockade, ang tingin naman ng Iran dito ay isang uri ng economic strangulation. Parang sinasakal ang ekonomiya nila at unti-unting pinipilit silang sumunod o bumagsak. Dahil dito, imbis na umatras o mag-compromise, mas pinipili ng Iran na mag-escalate sa ibang paraan. Hindi sila laging sasabay sa traditional military fight. Instead, gumagamit sila ng ibang tactics tulad ng pag-disrupt ng shipping lanes, pagpapakita ng presence sa dagat, at pagpapadala ng mensahe na kaya nilang guluhin ang global flow ng oil anumang oras. Sa madaling salita, bawat pressure ng US ay hindi nagre-resulta sa pag-atras ng Iran, kundi nagiging dahilan pa para mag-shift sila sa mas unpredictable at mas strategic na response na mas mahirap kontrolin at mas delikado para sa buong mundo. Ikatlong dahilan, ang pinakadelikadong bahagi ng US-Iran conflict ngayon ay trust issue. Kasi kahit magharap pa sila sa negotiation table, kung wala kang tiwala sa kausap mo, every word becomes suspicious. Every offer feels like a trap. Ganito kasi yan. Matagal nang naniniwala ang Iran na ang US ay hindi consistent sa commitments nito. The best example, ang Joint Comprehensive Plan of Action or JCPOA. Noong 2015, pumayag ang Iran na limitahan ang nuclear program nila kapalit ng pagtanggal ng sanctions. Pero ilang taon lang ang lumipas, umatras ang US sa deal. So from Iran's perspective, negotiations are not about partnership, they're about survival. Every deal is temporary, every promise reversible. Sa side naman ng US, hindi rin sila basta-bastang naniniwala sa Iran. They see Iran as a state that plays a long game. Kahit may kasunduan, may takot na patago pa rin magpapatuloy ang nuclear development. Kaya ang mindset ng US, even if we sign something, how sure are we na susunod sila? This creates a dangerous loop
Habang humihingi ang US ng striktong kondisyon like longer limits on uranium enrichment, lalo namang nagiging defensive ang Iran. And the more defensive Iran becomes, the more suspicious the US gets. It's a classic cycle of mistrust. So what we're seeing right now is not just a negotiation problem, it's a psychological standoff. Both sides are asking for trust, but neither is willing to give it first. And that's the real deadlock. Because in geopolitics, once trust is broken, sometimes it becomes the battlefield itself. Pangapat, mahirap magkasundo ang US at Iran dahil sa fresh wounds mula sa 2026 war. Isipin mo ito, hindi pa natutuyo ang sugat, pinipilit na agad lagyan ng kasunduan. That's the reality between the US and Iran right now. Noong pumutok ang 2026 Iran-US conflict, it was real. May mga airstrikes na tumama sa military facilities. May missile launches na tumawid sa himpapawid. At bawat isa sa mga yon may katumbas na buhay, infrastructure, at pride na nasira. Every strike created a memory, and memories turn into long-term grudges. So kapag sinabi nating fresh wounds, literal itong political reality. Sa Iran, ang narrative ngayon ay survival at resistance. Para sa kanila, lumaban sila sa isang superpower. So anumang negosasyon na mukhang pagsuko, politically toxic yon sa kanilang leadership. Imagine trying to sell peace to your people habang sariwa pa ang imahe ng mga nasirang lugar at mga sundalong nasawi. It doesn't sit well, di ba? Sa side naman ng US, hindi rin simple ang pag-move forward. There's pressure to show strength. Hindi pwedeng magmukhang magpakita sila ng force tapos babawi rin agad sa negotiation table nang walang kapalit. In the US, every decision is also about credibility. If they soften too quickly, it sends a signal that they're weak. Kaya ang nangyayari ngayon, parang dalawang taong nag-away ng matindi, tapos pinapaupo sa isang mesa para mag-usap habang galit pa. The words might sound diplomatic, but underneath, may halong galit, suspicion, at trauma. Every proposal gets interpreted in the worst possible way. Kapag may sinabi ang US, iniisip ng Iran, trap ba ito? Kapag may galaw ang Iran, iniisip naman ng US, preparation ba ito for escalation? And here's where it gets even more complicated. Time doesn't heal geopolitical wounds quickly. Unlike personal conflicts, these are reinforced daily by media, military posture, at public opinion. Each side keeps reminding itself why the other cannot be trusted. So instead of healing, the wound stays open, sometimes even deeper. Peace talks require a certain level of emotional distance. Pero sa sitwasyon ngayon, everything is still reactive. One move triggers another. One statement sparks retaliation. It's not negotiation, it's controlled tension. That's why kahit may ceasefire o indirect talks, ramdam mo na fragile ito. Because at the core of it, hindi pa sila handang magpatawad at lalong hindi pa handang magtiwala. Number 5, mahirap magkasundo ang US at Iran dahil sa global pressure at domino effect. Kapag sinabing global pressure at domino effect, hindi lang ito tungkol sa US at Iran na parang dalawang tao na nag-aaway. Para itong isang piraso ng domino na kapag natumba, sunod-sunod na ang pagbagsak ng iba pang bansa at ekonomiya sa buong mundo. Isipin mo ito, nasa gitna ng tensyon ng Strait of Hormuz. Kapag nagkaroon ng disruption dito, buong global economy ang nanginginig. Kapag nagbanta ang Iran na isara ito, automatic reaction agad ang markets. Ang mga bansang heavily dependent sa oil imports tulad ng Japan at South Korea, hindi pwedeng manahimik lang. Kahit hindi sila directly involved sa conflict, napipilitan silang makialam diplomatically. Bakit? Dahil kapag tuluyang nag-collapse ang oil flow, direkta itong tatama sa kanilang ekonomiya. Samantala, ang China may sariling agenda. Ayaw nila ng instability dahil nakadepende ang kanilang economic growth sa steady energy supply. Kaya minsan, nagiging mediator sila dahil self-interest din ang nakataya. Ganon din ang Russia. Habang tumataas ang oil prices dahil sa tensyon, may pagkakataon silang kumita. So imagine this, habang ang ibang bansa gusto ng stability, may iba naman na nagbe-benefit sa chaos. That alone complicates everything. At hindi lang oil ang issue dito. Kapag tumindi ang conflict, naapektuhan ang shipping routes, insurance costs ng cargo, at pati global supply chains. Ibig sabihin, kahit ang produkto na wala namang kinalaman sa oil, pwedeng magmahal o madelay. This is where the domino effect becomes invisible but deadly. Ngayon, balik tayo sa US at Iran. Habang tumataas ang pressure mula sa ibang bansa, mas lalo namang nagiging matigas ang stance ng dalawang panig. Bakit? Dahil ayaw nilang magmukhang mahina sa harap ng buong mundo. Every move is being watched.
Every decision is political. So, instead na makatulong ang global pressure para mapabilis ang peace, minsan, lalo pa nitong pinapahirap ang sitwasyon. It becomes a psychological game. Who blinks first? Who gives in? And more importantly, who controls the narrative? Sa ganitong setup, ang pinakamahirap gawin ay ang umatras. Because once one side steps back, it's a signal to the entire world that you're weak. At sa huli, dito natin makikita na ang tunay na dahilan kung bakit mahirap magkasundo ang US at Iran dahil ito ay laban ng prinsipyo, kapangyarihan at tiwala. Pero sa tingin mo, may pag-asa pa bang magkaayos ang US at Iran? O tuluyan ng lalalim ang tensyon sa mga susunod na araw? I-comment mo ang iyong opinion sa ibaba dahil gusto kong malaman ang pananaw mo. At kung gusto mo ng madaling maintindihang analysis tungkol sa mga nangyayari sa mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-follow ang Facebook page natin at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. At i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot. Magkita-kita tayo sa susunod nating pagsusuri.